Hello? Hello po, good morning. Good morning. Magandang umaga. Yes po, good morning po. Good morning. Totoo pala yung sabi ng ibang callers, nakakakaba. Hindi ko nga alam. Sabi lang nila, huwag kang gaano naniniwala sa iba. Good morning. Anong pangalan po? Good morning po. Siguro, Celine na lang po, Celine. Celine. Yan. How do you spell Celine? Celine. Sabi ng nanay ko, ang basa niya ay Celine. 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 Ang corny talaga ng nanay ko. Ilan taon na si Celine? 29 po. 29. You're calling from what part of the world? Cavite po. Cavite. Saan sa Cavite, ma'am? Record po. Hindi naman. Ano Okay, yan? okay lang. Oh. Anong gate number? Anong gate number niyo? Okay, anyways. Hindi na lang po. Malapit na ba kayo sa Tagaytay? Hindi po eh. Siguro mga 2 hours pa po or 1.5. Okay. So, ikaw yung Cavite na malapit dito sa may coastal. Kaya mo na, sige na. Oh. Anyways, Sige po. anong ginagawa sa buhay ni Celine? Okay. Before po, ako po ay nasa HR field. Pero ngayon po ay full-time housewife na po. So, pinili mo ang pagiging asawa at nanay. May anak? Actually, wala pa po. Sorry. Oh. Okay lang po. Ano lang po. 2 pa lang po kami ng husband ko. Kailan kayo kinasal? Last year po. Bago lang. Opo. How long were you together before you guys decided na? Actually po, 1 year pa lang po kami magjowa nung nagpakasal kami. Pero, ayun po, tas 6 months pa lang po kaming magjowa, nag-propose na siya, tas another 6 months. So, 1 year pa lang po kami nung nagpakasal kami. Pero, ano po kami, high school batchmates po kami. Kumbaga, meron na kayong idea of each other's existence. Kumbaga, hindi na ganun kalala yung introduction ng bawat isa, no? Opo. Kasi naging magbarkada po kami nung high school. Pero yun nga po yung pinagtatawanan din namin nung naging kami hanggang sa ngayong mag-asawa na po kami. Kasi lagi po namin, ang kwento namin ay hindi namin ina-expect na kami yung mag-end up together. Pero yun po. Nung high school magbarkada na po kami. wala kayong mali siya nun. Hindi mo siya nakita na, masarap to ganun. Wala. Hindi po, wala po. Tapos yun po, after graduation, nawalan po kami ng communication. Pero hindi po kami nagkaroon ng issue or whatnot. Pero ano po, talagang lang, nag-iba po kasi kami ng school. Tapos, sumunod na parang reunion po namin nitong husband ko ay nung debut ko po. Tapos after nun, hindi ko na rin po siya ulit nakausap. Pero again, wala rin po kami naging issue. Talagang dala lang po ng busy days, gano'n. Tapos after po nun, sumunod na namin na kita ay 7 years na po kami nag-work. Parang lang po, catch up lang. In between those years and gaps, nagka-jowa siya ng iba. Opo. So nag-conspire talaga ang universe so that you can end up together. Sana all. Huwag ka na mag-sana all. Ikaw na nga yun Ba't sana all ka ba? Ayun po. Anyways, sige. What can I do for you, Celine, tonight? Yun po. Actually, PJ, gaya po nung parang short story ko po sa PM, Huwag ka mag-alala, hindi ko binasa. So, hindi ko binasa. Ang haba short story ka dyan. Ang haba-haba, short story. Ayun po, saan ko ba siya? Okay. Simulan ko na lang po dun sa, actually, ayun po, gaya rin po nung sabi ko dun sa PM na hindi niyo po nabasa.
Eventually na lang siguro kung may question ako, tsaka ko po i-raise. Pero ginusto ko lang po talaga na matawagan or tumawag or ayun, na ma-entertain kasi po, I just want to share my love story. Mhm. Ayun po. Let's start po dun sa pinakauna. Mhm. Nagkaroon po ako ng lesbian ex. It lasted for 5 years. Okay. As in Hello, naputol po. bata pa po ako noon. Okay. Ay, sorry po. Mhm. Ayan. Ayun, as in, yun, siguro teenager po or 20s, parang mga ganyan. Hindi, parang teenager pa nga po. Ano po, basta nag-last po yun ng 5 years. Tapos, very dominant pa po ako nung time na yun. Ngayon na si Lynn po ay, alam kong mali siya. Mali yung si Lynn nung time na yun kasi sa pagiging dominant ko ay parang naging over-controlling ako. Tapos, sobrang bait naman ni ex-partner by that time, yung which is yung lesbian. Tapos, marunong siyang manuyo, marunong siyang mandigaw pa rin kahit na kami na. Tapos, ako ay gustong-gusto ko naman yung ganun. So, parang natitake advantage and everything, ganyan. Tapos hindi naman siya babaero, mahilig mag-update, sa hatid sundo rin ako, ganyan. Pero yun nga, para akong nagpapakananay sa kanya kahit mali. Yun yung time na yun. Tapos, we broke up. Wait. You were referring yes to po. the lesbian. Yes po. Okay. Okay po. Pero ano lang po, parang ano lang po, yung stages ng love story. Okay lang po. Kaya na-share ko lang po. Ayun po. Tapos, we broke up after 5 years. Tapos 2 years po kaming single, or ako. Pero alam ko hindi rin po siya nagka-jowa by that time eh. Tapos 2 years po kaming single. Tapos, after that, nagkabalikan po kami. And then, 2 years ulit kami na nagtagal. Actually, hindi nga matagal. Tapos, nag-failed ulit. So, sad. Yun po, nag-fail ulit. So, after po nun, di ba, nagkabalikan po kami, tapos nagtagal ng 2 years, tapos nag-break ulit. Talagang nag-split ways na po kami. So, pero naman po kami nun, I believe, nag-split ways kami ng maayos kasi nakapag last message pa kami sa isa't isa nun. Tapos, naghingi rin ako ng sorry sa kanya for everything na nagawa kong mali. And kung nasaktan ko man siya, ganyan. So yun, kung may sama man siya ng loob until now, I don't know. Pero for me, nakapaghingi naman po ako ng sorry and nakapag-pray na rin po ako regarding sa mga nagawa ko. Pero wala naman pong third party. Medyo yun nga lang po, over-controlling, dominant, ganyan. Sobrang pabebe in short. Ganun po. Tapos, next is, okay na po yun. Nag-split ways na po talaga kami. Tapos, hindi na kami nag-usap ever since. Tapos, yung next ko naman po na love story is, I had an ex-boyfriend na, nanginginig ako, na, ito namang pong ex-boyfriend ko na to, ay gay na po talaga siya. Naging trauma siya para sa akin. Ayun pala, naging kami 1 year and 4 months. Tapos, naging trauma siya sa akin. Bakit po? Kasi, nung nag-uumpisa kami, pinakita niya lahat ng magandang intention niya sa akin. But then, after ko siyang sagutin, 3 months lang kami na okay. Na siya ay okay sa akin at okay kami. Pero yung 4 months hanggang sa first year anniversary namin, tapos tumagal ng yun nga, another 4 months, so 1 year and 4 months kami. Parang ako na lang po yung nag-hold on sa relationship namin. Tapos, paano kaming naghiwalay? To be honest, PPJ, hindi ko rin po sure kung bakit. Kasi as in, he left me na walang words, walang explanation. Okay. Tapos nagkaroon pa kami ng conversation sa call
nasa bahay po ako ng best friend ko no'n. Tapos yung best friend ko ay never nagalit sa akin, pero nung gabing yun na nag-uusap kami ng ex ko, siya na yung nagwala para sa akin na parang sabi niya, "Hindi ikaw 'yan, Celine." Sabi niya na, "Hindi 'yun yung Celine na kilala ko." Sabi niya, "Wake up," Ano ba yung ganyan-ganyan. ano ba yung sila nakilala niya? Ano po, kasi sa barkadahan, ako po yung parang, um, ewan ko kung KJ po ba yung tawag do'n, pero ako po yung parang, "Oh, Manang. mali 'yan. Ito dapat gawin mo." Ganyan, yung Ah, mga gano'n po. ikaw yung parang manang, ikaw yung parang nanay. Yes, 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 correct po, correct. Okey. And actually, sa barkadahan po namin may isa pa nga po akong, barkada na ang tawag sa'kin ay Nay. Kasi Mm. yun yung ano, yun yung pang-asar nila sa'kin na parang kailangan tama lagi yung gagawin nila, and then nung ako yung nadapa, sabi sa'kin nung best friend ko ay, "Hindi ikaw 'yan." Sabi niya, Mm. "Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na kung mahal ka talaga niyan, hindi mo kailangan magmakaawa." Sabi niya, "Hindi mo ba nakikita yung sarili mo? Yan nga yung ina-advise mo sa'min before na hindi mo kailangan magmakaawa, maraming isda diyan na puwede kang mahalin ng tunay, ganyan-ganyan. Pero ikaw yung ngayon yung gumagawa ng mga kinakainis mo sa'min dati." Parang gano'n. Tapos hanggang sa nung tinawagan ko po yung ex ko na yun, dun mismo sa bahay nung best friend ko na yun na Mm. naiinis, siya na yung nagwala para sa'kin. Mm. Na sabi niya ano, "Tigilan mo na nga 'yan," sabi niya. "Kung mahal ka talaga niyan, hindi mo na kailangan magmakaawa." Ta's parang agawan na po siya sa'kin ng phone. Mm. Tapos para lang hindi niya ibuto yung phone ko, ako na po yung nag-end nung call. Tapos iyak pa rin ako ng iyak sa kanya, din sa friend ko. Tapos sabi ko, "Wala, eh, mahal ko, eh." Ganyan-ganyan po yung common drama, gano'n. Yun po. Tapos yun, hindi ko rin po makukuwento kung ano talaga yung naging problem, pero I believe okey naman kami. Pero isang araw, yun po biglang nanlamig na siya sa'kin, and in Mm. fact, meron po siyang pinakita, parang nagkaroon po kasi kami ng away, parang mga ano pa lang po kami nito, mga ten months or or saktong 1 year, parang gano'n po, hindi ko na Okey. matandaan, eh. Tapos nagpakita, pero yun po yung pinakamalalang away namin nung nangyari 'to. Pinakita niya po sa'kin isang box ng singsing. Hmm. Tapos sabi niya po sa'kin ano, "Ito yung patunay na may plano ako para sa'tin." Sabi niya na Wait balak. lang, isang pirasong singsing sa box. Opo, engagement ring po. Hoy, hoy! Ang pagkakakuwento mo, isang box ng singsing. Sa utak ko, ilang singsing yon? Ang dami nun, ah. Ayusin mo yung kwento Hindi po. mo. Isang Ayun po. ang da Ano sabi ko, po, singsing na naka-box, yun. yun, oo. Akala ko naman, ang dami namang singsing nun. Ilan ba daliri nito? Parang gano'n, di ba? Pili ka na lang Ayun po. daw. Pili ka, dami niyan. Parang Nagbebenta pala. alahero pala, eh, no? Alahero po sa game. Sorry, Ayun sorry. po. Intrusive thoughts. Sorry. Tapos, Okay lang po. Tapos yun po. Tapos yun yung sinabi niya na, yun nga, patunay daw yun na may balak siyang pakasalan ako, tapos mm, may plano ako para sa atin, sabi niya ganyan. So ako naman, mm, naniwala nung time okay. na yon. So kaya nag-extend pa po ng 4 months. Kasi inantay ko po na inantay ko talaga na magkaroon siya ng chance na i-show off kung talagang mahal niya ako by that time, Mm, ganyan-ganyan. Kaso hindi. And right that moment din na pinakita niya yung singsing ay hindi rin siya nagsabi ng "Will you marry me?" or what. mm, Kaya lang din po ako, sorry kung medyo assuming, kaya lang din po ako sure na sa akin yun, na pinagawa niya sa akin yun. Kasi yung yung design nung engagement ring ay kung paano ko po dinescribe mm, yung pangarap kong engagement ring. mm, Tapos po siya, nagpakita rin siya ng video sa akin na kasama niya yung mga tropa niya kung saan nila pinagawa yung singsing, kung mm, saan nila pinasadya, yun po. Tapos yun, pero right that moment hindi niya po ako tinanong. Tapos yun, hanggang sa nag-antay ako ng chance niya na siguro baka bumibelo lang siya, gano'n, yun pa po yung iniisip ko by that time. Pero
parang habang tumatagal, hindi ko po talaga nararamdam na may plano siya. Mm. Tapos, yun nga po, dumating na yung gabi na nag-iiyak na ako. Tapos, yun nga, halos hindi man sa hindi umuwi, pero parang sinasabi ko sa parents ko na pumapasok ako sa work, pero dumidiretso ako sa bahay ng best friend ko. Mm. Tapos doon ako iyak ng iyak. Doon ko po binubuhos lahat ng hinunakit, lahat ng drama ko sa buhay, ganon. Kaya siya po yung parang hirap na rin para sa akin kasi nga hindi daw niya ako ganon nakilala. So galit na galit din siya dun sa guy. Tapos, yun po, nandun pa yung narinig rin niya kasi tinanong ko rin po yung ex ko nun kung ano bang problema. Sabi mo, mahal mo ko. Paulit-ulit mong sinasabi, paulit-ulit kong tinatanong. Lagi mo sinasabi, oo, mahal kita, ganyan. Pero wala po akong makuhang, parang sincerity, parang ganon. Hindi na siya nagpapakita sa akin, before po kasi hatid sundo niya rin ako. Tapos nagde-date kami na siya yung nagpaplano. Pero simula nung ika-4th month namin onwards, wala nang ganun eh. Ako na lagi yung nag-e-effort, tapos ako na yung pumupunta sa bahay nila. Tapos before, pag meron silang family gathering, kasama ako. Or kahit yung simpleng mag-grocery lang sila, kasama rin ako. Pero nung medyo tumatagal na kami, kine-question niya na ako. Sabi niya na sa akin, bakit ba gusto mo laging kasama? Parang ganon. Like, kailangan ka ba doon? Parang ganon. Ganon na po yung mga wordings. Sobrang sakit na nung mga binibitawan niyang salita. Though, yun nga, parang by that time din, iniisip ko, baka nga sobrang kliniko lang. Parang gina-justify ko po yung mga ginagawa niya noon sa akin. Tapos hanggang sa, ako na po yung napagod. Yun. Nanginginig lang po ako pero kinakabahan ako. Pero hindi po ako naiiyak. Kasi naubos na yung iyak ko sa kanya. Ayun po. Yun, hanggang sa nung ako na po yung napagod, nakipag-break ako sa kanya. Tapos by that time na nakipag-break ako sa kanya, kahit napagod na rin ako, in-expect ko pa rin po na sasabihin niya na, hindi, magagawa natin to ng paraan, parang ganyan. Baka pwedeng kahit pahinga lang, pero tayo pa rin. Parang ganon. Parang inisip ko pa po na habulin niya pa yung kung ano man yung problema namin. Like, ayusin pa namin, ganyan. Kasi hindi. Parang ang naging sagot niya po sa akin nun, oo nga, baka ito yung tamang gawin natin. Kaya talagang yun, gumuho po yung mundo ko nung time na yun kasi hindi ko ina-expect na walang ifs, no buts, parang okay, kung yun yung gusto mo, parang ganun po yung naging niya, response. So yun, dun po ako mas lalong nadurog kasi parang antagal na niyang iniintay na ako yung makipag-break. Tapos nung ginawa ko na, grinab niya na yung chance. Yun po. Yun yung nangyari. Tapos after nun, hindi po kasi, close po ako sa parents ko, pero hindi po yung katulad nung, kunwari, nag-I love youhan kami or nag-open up ako sa kanila, hindi po ganun. Pero naman, nakakasundo ko naman po yung parents ko on a normal day, ganyan. Pero nung time po na naghiwalay kami nung ex ko na yun, nakita po ng parents ko kung paano ako nadurog. Even my papa. Ang papa ko po ay hindi showy. Malaramdaman mo lang na concern siya by his pasalubong. Pero never po yun nangangamusta. Never po yun nag-a-advise sa aming magkakapatid. Parang ganyan. Pero nung time po na ako, yun nga, lugmok nga po dahil dun sa ex ko na yun. 3 beses po akong dinate ng papa ko. Doon ako naiiyak. Natatouch ako. Tapos, dalawa lang kami. Tapos, nung time pa na yun na dinate ako ng papa ko ay walang-wala kami nung time na yun. Kasi kahit nagtatrabaho na po ako, kahit dalawa kami na nagtatrabaho ay hindi pa rin ganun kaganda yung buhay. So, antay-antay pa rin ng sahod para makabayad ng bills and everything. Dapat tinawagan mo ako. Dapat tinawagan. Dapat tinawagan niyo ako eh. Hindi kayo tumawag sa akin. Di ba? Sana. Sayang. Hindi. Sana pinigilan ko na lang kayo. Panambili niyo na lang ng bigas yan. Ano palagi ang bibigyan ko pang date? Tapos,
Ayun po. Tapos, yun po yung yun yung tumatak sa akin. Yun yung parang naging core memory ko. Hindi na yung hindi na yung heartache. So, parang every time na actually yung husband ko po ngayon, actually pag pinagkukwentuhan namin yung mga exes namin and ako rin nagkukwento ako tungkol sa ex ko, sobrang gaan lang. Tapos kapag nakukwento ko yung part na yon, I'm so proud of my papa na na hindi man kami super duper close, pero nung time na nakikita niyang sobrang lugmok ako, gabi-gabi umiiyak ako, kakatukin ako noon, tapos sabay kaming kakain, kahit sa bahay lang, sabay kami kakain. Tapos meron po akong Siyempre, time ano ka na ba? Kinatok ka sa namin. kwarto mo. Alam mo, pumunta kayo sa labas. Ano? Sumasali lang ako sa kwento. Sorry. Sorry po. Sorry na, Celine. Tapos, Tapos po, may time din po na sinundo pa ako ng papa ko sa work. Tapos diretso kami sa Jollibee. Kasi yun lang yung kaya nung nung time hoy, na okay yun. naman Tapos, yun na. Masarap french fries doon ha. po. Tapos, yun. Tapos, nagulat ako kasi hindi rin po siya yung kind of, orderin mo lang kahit anong gusto mo. Pero sinabi niya po yun ng time na yun. Sabi niya, orderin mo kung ano yung gusto mo. Sabi niya, dito na tayo maghapunan. Nako, Para pag-uwi natin, mahina ka. matutulog na lang. Mahina ka. Kung ako sa'yo, dapat in-order mo si Jollibee. Dapat, papa, gusto ko kumain ng french fries, pero Party? dapat si Jollibee kasama ko, di ba? Kasi may mascot yun eh. 5,000 yata bayad doon kay Jollibee pag nag-mascot siya eh. Oo nga. Oo nga pala, dahil sinulit ko na. Oo, sinabi na sa'yo, kahit anong gusto mo eh. Oo. Dapat po pala tawawag ako. Papa Jack, ano pong gagawin ko? Yun. Tapos, Ayun po. Tapos, yun, may ilang gabi yon na sa Jollibee kami nagdi-dinner ng papa ko. Tapos after nun, yung mama ko naman, kinausap rin ako, heart to heart din. Tapos parang galit na galit din, in-express niya po yung galit nila dun sa guy, dun sa ex ko. Kasi sobra nilang winelcome yun dahil welcome din naman sa kanila yung ex ko na lesbian. Pero nung nagpakilala po ako ng boyfriend na lalaki na talaga, parang para sa kanila ay, at least, parang ganun. Parang ganun po. Alam niyo na po yung mga yung parang ang iniisip ng parents ko ay sa umpisa lang, nung nasa lesbian pa po ako, sa umpisa lang yan, ganyan. Tapos nung nasa lalaki na po, yung tunay na lalaki na yung ka-relationship ko, like, sabi nila, tama yan, parang ganun. Ito yung mas okay. Hindi naman namin sinasabing mali kasi mabait din na bata yung nauna, pero di ba, kung ano yung mas katanggap-tanggap, parang ganyan. Yun po yung in-explain nila sa akin. So, yun. So, pinakasamahan nila talaga ng maayos yung ex ko na yun. And sobrang tanggap din nila. Tapos natutulog pa sa amin yun. Ganon din ako sa kanila. Natutulog din ako sa kanila. And at some part, close din ako dun sa parents niya. I mean, dun sa mom niya. Parang ganon. Tapos nagkaroon din po ng moment na nag-date kami nung mom niya. Na dalawa lang talaga kami. Ganon. Tapos nag-open up din po ako sa kanya. Ganon. Ganon po. As in, parang hindi para sa akin kasi nung time na yun okay na okay kami, pero sa akin lang po yun, sa kanya hindi ko alam kung anong naging problem, pero bigla siyang nagbago, bigla siya nanlamig, and wala rin naman po akong makita na may babae siya or what, kasi isa pa po pala yun, hindi niya pinapahawak yung phone niya and may lock. Tapos lagi niyang sinasabi ay privacy hanggang sa na-fed up na ako. Bahala ka na. Kung gusto mo, bahala ka. Parang sa isip ko na lang po nun ay kung magloloko ka, hindi naman ako yung kakarmahin ikaw. So parang, okay, sige. So binigay ko yung gusto niya, privacy, ganyan. Tapos, ayun, to cut this one, hindi po talaga nag-succeed yung relationship. So nag-break po kami. ano ba yan? Pero this time- Nag-Jollibee pa naman kayo ng tatay mo, tapos wala namang pinuntahan? Okay, sorry. Okay ako dun. Pero Sorry. yun po, ayun po, gaya ng sabi ng iba, kapag yun nga, nakaalis ka na sa dami-daming toxic relationship that you've been, meron talagang darating na much better, which is, eto na po, yung last boyfriend and now my husband. Yun po. Yun, kaya ko rin po pinush na sana ma-entertain yung story ko kasi my husband deserve na maipagmalaki na masabi kung gaano siya kabuting tao.
Umiyak ako. Huwag kang umiyak. Kasi ito na yung part ng mister mo. Ikukwento mo muna. Tapos. Ayun po. Yung part naman namin ni Mr. Wow. Ayun po. Nagkaroon kami ng parang, dapat po may reunion kami. 3 kami. Yung isa Becky, tapos yung isa siya, tapos ako. Kaya lang, nung time po na available kami nung friend namin na Becky, siya naman yung hindi pwede kasi meron silang dinner out ng family niya. Tapos, sabi ko, sige, sabi ko, reschedule na lang natin. Pwede pa naman ata si friend, yung isang kasama namin, bukas. Tapos sabi niya, sige, ulitin na lang natin yan bukas. So, tinuloy pa rin namin ng friend namin na Becky yung labas namin. Tapos kinabukasan, siya naman yung hindi naging pwede, si friend na Becky. Pero ito pong husband ko, yung husband ko po ay, by that time, ay pwede na siya. So, 2 lang kami. Tapos yun po. Tapos doon nag-start. Nag-reunite, na parang nag-catch up kami. Kasi, meron, paano ba? Nung kami pa po nung ex ko na toxic na guy, na po yan, nag-PM na po sa akin itong husband ko na ngayon na kung pwede daw mag-catch up kahit kasama yung ex ko kasi kilala rin po niya yun eh. Talagang gusto ka. In fairness, ganda mo dyan ha. Hindi po, kasi magkaka-batchmate po kami nung high school. Hindi ka maganda. Dapat umuo ka na lang eh. Sinabi ko na, okay. Oo nga, sana pala nag-thank you na lang ako. Mahena ang bata. Tapos, Ayun po. So yun, kaya nung time na yun, genuinely, ang gusto lang po nitong, yung now husband ko ay catch up lang talaga. Tapos parang para sa kanya nga by that time, bakit parang hindi pumayag si Guy? Ayaw ba niya yun? Magkaka-batchmate tayo kahit nga mag-invite pa tayo ng iba pang batchmate, okay lang. Parang the more the merrier, parang ganun yung point niya. Tapos hindi po siya pumayag. So ako po yung nag-reply dito kay now husband na, pasensya ka na kasi may lakad kami ni ganito, ganyan. Pero siya po, gets na daw niya nung time na yon na hindi ako pinayagan. Na ayaw niyang makipag-catch up, parang ganon. Tapos yon. Okay, so going back po dun sa sa catch up namin. Yun, simula nung nag-coffee po kami by that time, hindi na nawala yung communication namin. Paano ba? Bigyan ko na rin ng screen name. Sino ang bibigyan mo screen name? Yung asawa mo? Si husband. Siya Cecilio. Cecilio, sige po. Yan. Ikaw si Celine. Ayan, sige. Cecilio siya. Okay, sige po. So sabi ni Cecilio, po, ulitin natin yung catch up. Sabi niya, kailan ka ba next na pwede? Parang ganyan. Tapos yun, hanggang sa nasundan na nagkikita kami sa iba't ibang coffee shop. Tapos, yun po, siya po kasi ay VA. So, dala niya rin yung laptop niya kahit saan kami magpunta. Tapos yun, ihahatid niya rin ako sa bahay namin pagkatapos namin mag-coffee. Ganyan. Tapos, within parang 3 months na gano'n, na palabas-labas kami, nagkaaminan na po ng feelings. Doon na po nag-start. Yun po. Tapos, sino unang umamin? Sino nga bang unang? Baka magalit siya. Bakit? Siya po. But unusual ba pag lalaki unang umamin? Hindi naman Yun po, hindi ko na kasi matandaan din po. Pero ang natatandaan ko po ay siya. Kasi naalala po niya, pwede ba magbanggit ng pangalan ng singer? Daw po, kamukha ko daw po si Ricey. Ricey? Yung singer po. Si Ricey. Yung yung TikTok. Sa TikTok. Oo. Yes, ako. Tapos dumaan daw po kasi yun sa sa feed niya. Kaya naalala niya akong kamustahin. Parang ganun po. Tapos naalala niya. Tapos yun. Sa ganun po nag-start ulit. Tapos yun, fast forward, naging kami na po. Tapos, bago pala naging kami, ang kinatuwa ko po dito, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, nung nagliligawan pa lang kami, ay
lagi niyang sinasabi sa akin na date to marry naman na tayo parehas, so wag tayong magmadali. Ang gusto kong masiguro ay yung naka-move on ka na talaga kay ex. Which is kilala po niya yun dapat alam mo sa sarili mo na buo na ulit yung puso mo, na yung hindi ka magmamahal dahil kailangan ng puso mo ng sagip, sabi niya. Doon po ako natuwa na sabi niya, ayokong madaliin ka, sabi niya. Take your time, sabi niya. Hindi yung baka kasi kaya mo lang nasasabi na you're also in love with me kasi ako yung nandito para sa'yo, parang ganun. And parang siya po yung nagpaintindi sa akin na hindi rin laging nasa alapaap ang pag-ibig. Wow, ang lalim. Ganun po na roller coaster ang pag-ibig. So kahit na masaya tayo ngayon, pag pinasok natin to ng agad-agad na sobrang nagmamadali, pwedeng pag na-hurt tayo ng isa't isa mag-fail to, and ayokong mangyari yon. Parang ganun po yung lesson na tinuturo niya sa akin nung time na yon. So nung una po, hindi ko siya na-gets. I admit. Hindi ko siya na-gets nung una kasi sabi ko, ano ba, talaga bang may plano ka? Kasi kung landian lang pala to, itigil na natin. Kasi gaya nga ng sabi mo, date to marry na tayo, date to marry na ako, sabi ko. Pero kung may mga ganito pa, ganyan, parang ang nasa isip ko po nun ay baka siya yung hindi ready. Pero yun, paulit-ulit niyang pinapaintindi sa akin na isang araw, maintindihan mo rin kung bakit ko ito ginagawa. Oo. Yun po. Tapos hanggang sa, nung naniwala ako sa kanya, na sabi ko sa sarili ko noon, okay, i-take ko yung shot. Total, wala namang masama, wala ring mawawala sa akin. And mas okay nga yun kasi mas magbibigyan ko ng time yung sarili ko. So, sinubukan ko po yung sinasabi niya. And then, yun, habang nag-uusap kami noong mga panahon na yun, meron din mga time na umiiyak ako sa kanya. Meron ding mga time na kahit hindi na tungkol dun sa ex ko, iniiyak ko pa rin sa kanya. Parang naging, best friend but more than friends. Parang ganun po. Kasi aminado naman kami sa isa't isa na may gusto na kami sa isa't isa eh. So, it's more than friends. Parang ganun. So, yun. Pero nung time po na yun ay, siya mismo ay bilib po talaga ako sa pagpigil niya. bilib po talaga ako. Kasi kahit dalawa lang kami sa bahay nila or sa bahay namin, as in, I'm proud to say, wala pong nangyayari. Aha! Kasi laging... Nag-aabang ka, no? Ano? Hindi po. Yan. Kasi, parang, siya rin naman po, sinasabi niya rin that time na, iba rin yung pigil niya. Siyempre, lalaki siya, lagi niya nitong na kami magjowa tsaka mag-asawa, nung pag napagkukwentuhan lang nababalikan po, ganyan. Sinasabi niya rin talaga, aminado siya, nagrabe rin yung pigil niya, pero dahil sa respeto niya sa akin, hindi niya ginawa hanggat walang yes. Parang hanggat hindi mo ko sinasagot or hanggat hindi ka pa ready, hindi yun tamang gawin. Parang ganun po sa kanya. Yun, that's one thing of the many things na nakaka-proud po kay husband. And ano pa ba? Next, nung yun nga, after 6 months, nag-propose na po siya sa akin. Tapos, another 6 months for the wedding preparation. Tapos nung mismong kasal na po namin, nung bago yung kasal, parang a week before the wedding, ang dami naging problem. Andyan yung time na nag-aaway na rin kami kasi hindi naman po sa decision making kundi parehas na kaming pagod. Ang dami na naming iniintindi, yung mga head counts, yung mga suppliers and everything. Parang parang hindi na namin na-manage ng maayos. Pero sa dulo, hanggang sa araw ng kasal, talagang gumawa ng way si Lord para maging maayos ang lahat. So yun po, ngayon, more than a year na po kaming kasal. And kaya lang po ako napatawag kasi nung nakaraan, nakinig po ako ng Petty Night. Meron pong nag-share na maganda lang yung story. Tapos sabi nga nung mga nagko-comment, bakit daw tumawag, wala naman palang problema and everything. Tapos sabi nyo naman po, ganun talaga, kung gusto lang niyang mag-share ng magandang story, huwag natin pakailangan. Sinabi ko yun? Sinabi ko yun? Sinabi ko yun? Sinabi ko pala yun.
Parang ganun po. Tapos yun nga po, sabi niyo rin na wala naman tayong parang description na ang petty night ay para sa mga may problema lang, parang ganyan. So, kaya po rin ako parang naglakas ng loob na, subukan ko nga. Kasi parang gusto ko lang ikwento yung love story ko. And I Ang think tanong, deserve Celine, pag dalawa Yes lang po. kayo sa bahay, Yes po. nagpipigil pa rin ba siya ng sobra? hindi na po. Yan. Pinapatanong lang nila. Di ba? Wala na pong pigil-pigil. Ayun po. Tapos, ma-add ko lang din po, si husband ay panganay sa kanila. Tapos, sobrang nakaka-proud kasi hanggang ngayon ay ayaw niyang tumigil sa pag-support sa family niya. Hala, naiyak na naman ako. Oh. Ayun po. And ayun po, sobrang close din ako sa family niya. Sobrang close ako sa parents niya. And I got to say I love you nga sa parents niya. Sa parents ko, nahihiya pa ako. Ganun po kami ka-close. Uy, pinajalibi ka ng tatay mo na broken ka? Ganyan ka? Pusong ka lang. Pero yun po, ang maganda rin po na plot twist ay simula nung pumasok po yung person na to, which is my husband, and his family, sa family namin, ay lalo sa akin, yung relationship ko with my parents, mas lumalim. Kumbaga Andyan siya? Kumbaga positive influence. Yes. Perfect po. Ganun po talaga. Tapos, yun po. Tapos, mas lumalim yung relationship ko with my parents. Tapos, yun nga, nakakapagsabi na rin ako ng, Mapa, I love you, parang ganyan. Kapag naglalambing ako, ganun po. Tapos, nadidate ko na sila ng ako yung may initiative, mga ganun po. Tapos, pag meron din po kaming get together kasama yung family ni husband, hindi pwedeng hindi kasama yung parents ko. Kasi kung gaano ko kamahal yung parents ko, mas mahal po ng husband ko yung parents ko. And yun yung one thing na nakaka-proud sa kanya. Kasi sabi ko po noon, kahit nung college pa lang ako na parang sabi ko, ang ideal man ko pag nag-asawa ko, ganito, ganyan, yung which is mahal dapat yung parents ko kung paano ko sila mahalin. Pero now, ang binigay ni Lord sa akin ay yung guy na mas mahal, or sige, wag na lang competition, pero mahal na mahal niya po talaga yung parents ko. And sobrang happy ako doon kasi yun, kahit na ngayon na full-time housewife na po ako, hindi siya nag-aatubiling tumulong pag kailangan ng tulong ng parents ko. Kasi nakabukod na po kami eh. Tapos yun, hanggang ngayon tumutulong pa rin po siya sa parents niya. Siya pa rin po yung bumibili ng gamot ng parents niya, ng mga kapatid niya kapag kailangan. Tapos kapag support sa bills. Pero ngayon yung pangalawang kapatid niya na yung nagbabayad ng bills. Pero pag kailangan nila ng support, andyan pa rin yung kuya nila for them. And nakaka-proud. Tapos every time na mag-aaway, syempre hindi rin naman po perfect. Every time din na meron kaming hindi pagkakaintindihan, grabe siya mag-stood up. Kasi para siyang wala akong mai-compare. Sobrang matured po niyang mag-isip. And kahit ako, napapatanong ako sa sarili ko kung paano kami umabot sa mga ganong away, kung paano ko rin naisip yung ganon, na gawing issue or whatnot, parang ganyan. Tapos, ang dami niyang good influence sa akin. Tapos, yung pagiging dominant ko nga po ay naalis niya ng hindi niya ginugusto. Parang ako po yung gumusto sa sarili ko na maging better. Parang ganon. Yun. And gusto ko siyang i-share sa lahat kasi hindi pa pala ubos yung lalaking magmamahal ng tama para sa'yo. Kailangan mo lang talagang mag-antay. Parang ganyan. Yun. Nakaka-proud. Yun po. Tapos ka na? Opo. Ano ba yan? Tapos na yung As kwento. of now po, Asan yung mister mo ngayon? nasa baba po. Nandito po kasi ako sa taas sa room namin. Nakikinig ba siya? po ako. Nakikinig siya? Opo, kung hindi po ako nagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Nakikinig talaga yan. Kung nakikinig siya, anong mensahe mo sa kanya? Umakyat ka dito.
Siguro po, Ano ang gagawin mo pag umakyat siya? Hindi po niya makakalimutan. Wag na kung ganun, TPJ, baka mabandatin dito. Ayun, message sa kanya. Sobrang quick lang, no? Ayoko po kasi maging 2 hours yung usapan. Okay lang. Ayun You lang. have my attention, you have my time. Ayun po. As of now po, ayun, nadagdag ko lang din po. As of now po ay wala pa kaming baby, but we're trying. Yun nga lang po, medyo nagkaka-problem. So, alaga po kami ng OB. Ayun. And lagi rin naman po niyang sinasabi na hindi naman kita pinakasalan para magkaroon ng anak. Pinakasalan kita kasi mahal na mahal kita. Oh. Yun yung lagi niya sinasabi sa akin. And kahit hindi ko po hinihingi yung assurance, lagi pa rin po niyang binibigay sa akin or pinapaalala, nire-remind na hindi natin kakulangan kung hindi tayo magkakaanak hanggang pagtanda. kung ano, sabi niya, kung ipag-aadya ni Lord na kung tayo, lagi po niyang biro yun. Kung pag-aadya ni Lord na tayo yung magiging pinakamayamang tito at tita sa mga pamilya natin, why not? Yun po yung lagi niyang joke. And doon pa lang, happy na po ako kasi at least hindi nakaka-pressure. Tapos ganun din po sa family niya, hindi rin po kami pinipressure na kailan ba yung apo, parang ganyan kasi siya nga po yung panganay. So, pag nagkaanak, ako po kasi bunso sa amin. Tapos sa kanila siya yung panganay. So, pag magkakaanak na kami, yun yung unang apo sa side niya. Pero never po akong na-pressure ng parents niya, ng mga kapatid niya, ganyan. Kaya sobrang saya po ng puso ko as of now. And yun. Tapos, siguro message kay husband, salamat kasi piniem mo ko. Salamat kasi nag-aya ka ng reunion. Wag kang mapapagod sana. Sana wag kang mapagod na maging totoo palagi, na magmahal sa family mo, sa family ko, sa ating dalawa mismo. Ayun, sana hindi to umpisa lang or what. Pero hindi kasi kahit nung sinagot mo na ako, nililigawan mo pa rin ako. So, nung sinagot mo na ako, nung sinagot na kita, baligtad. Kahit nung sinagot na kita, ganun ka pa rin, consistent ka pa rin, nanliligaw pa rin. Kahit ngayon na mag-asawa na tayo, ikaw pa rin yung nagpaplano ng mga date natin. May mga plano man ako, hindi mo na ako pinahihirapan kasi nagbibigay ka rin ng suggestion mo, ng, alam mo yun, yung mga inputs, ganyan. Hindi niya po ako pinababayaan kasi talaga na ako lang yung mai-stress. In fact, PPJ, nung 2019, I was diagnosed with PCOS. Pero this year, nawala po yung PCOS ko. And ang sabi nung OB namin ay, one thing, nabawasan kasi yung stressor mo, sabi niya. Kaya baka umokay dahil yun nga, nagbago yung lifestyle, plus nabawasan yung stressor mo. Kasi ang nakikita po niyang reason kung bakit medyo lumalala yung PCOS ko nung mga nakaraang taon ay sa stress. Kasi po, I've been in the HR field and then after that, nagturo din po ako sa college and yun. Kaya sabi nung OB ko, baka kailangan ng bed rest or resign ka muna, ganyan. Pero kung hindi talaga kaya at nasa plano nyo namang mag-asawa yan na pares talaga kayong magtrabaho, go lang. Pero parang para dun sa OB ay bawasan mo yung stressor mo, parang ganyan. Pero ang ginawa po ng husband ko ay inassure niya ako na, no, I got you. Sabi niya, kung kailangan mo ng pahinga, then so be it. Magpahinga ka for a year. And now, more than 1 year na po akong walang work na wala si PCOS. Yun po. Tama yung sinabi ng OB. Yun po. Proper medication lang talaga, diet plus less stressor. Ganun po. That's nice. That's really nice. Yun po. Actually, lagi po kaming nakikinig. Tapos nung nasa Japan ka po, antay kami ng antay. Kailan kaya babalik si PPJ? Tapos sabi po ng husband ko, mukhang wala nang balak umuwi si PPJ, ah. Balak ko nga bumalik dun eh. Kaya lang, wala nang pamasahe eh. Mahal ticket eh. Ayun po. Well, anyways. I'm so proud of you. I don't know exactly what to tell you. But
I don't want this to be in bad faith, ano, kasi you have a very wonderful, ano, husband, according to your own story. Meron lang akong papakiusap sa'yo. Opo. Okay. Let this be the last time that you're going to praise your husband and having the need to reference your exes. Okay po. Yun lang. I'll stop there. No? Okay na Okay yan. po. No? Opo. Hindi ko na kailangan paliwanag sa iyo. No? Yes po. Gets po. Yes po. Baga siya na lang without referencing anyone from the past. Okay po. Noted po. Other than Thank you po, that, PPJ. congratulations to the two of you. I hope that Thank you po. life becomes kind, di ba? Or kinder to you as it already is sa inyo. I hope that your family, your parents, his parents will be healthier, di ba? At ikaw, sana magka-baby na kayo kung kailan nyo gusto. O, di ba? Malay mo pagkatapos nito. Di ba? Umakyat na po siya. Mag-play kayo ng itak-tak mo, gano'n, di ba? Bahala kayo dyan. No? Di ba? Opo. Yeah. Pag time na talaga, time na. No? Opo, correct po. Mag-ingat kayo palagi, ha? Alam mo, it's a breeze of fresh air na may mga naririnig kaming ganito na call na ang tanging motivation lang ng buong kwento ay magkwento ng not all relationships are built on bad fates, struggles and whatnot, di ba? May mga relasyon na from get-go talaga it's meant to happen, di ba, like a fairy tale, and it so did happen to the two of you. Alam mo, kumbaga, the two of you are meant, di ba? Maybe the two of you are meant to bump into each other romantically after many years of knowing each other. Opo. Diba? Well, nasa side yung universe. So sana magpatuloy kayo maging masaya palagi. No? Kung nakaantabay si Mister, Thank you po. umakyat ka na, medyo hugasan mo ng kaunti, no? Baka makarinig ka ng asim, ha? Natawa ka, parang nasabi mo na yun, ha? Ano po? Ay, sorry. Nilaglag. Narinig mo si PPJ, ha? Hugas muna. Sorry. Anyways, mag-ingat mo kayong dalawa at congratulations. We are so happy for the two of you. Thank you po, PPJ. Thank you so much. Bye-bye po, ma'am. Good morning, good night Good morning po. Bye-bye po. Bye-bye po.